Ayan, isang maganda at maulan na umaga tuloy. Hapon sa inyong lahat. Ayan, I pray na nasa mabuting kalagayan ng bawat isa at wala tayong mga sakit. Ayan, nag-uulan ng mga nagdaang araw, 'di ba? So I hope nasa mabuti po tayong kalagayan. And ngayon, welcome po sa ating programa na TGIF. Ayan, at muli papakilala po muna kami sa inyo. Ako po pala si Mark. Ako po si Kia Prince. Ako naman si CJ. At ako naman po si Iya. Ayan. And welcome sa TGIF. Ayan. So before po tayo mag-start ng ating pag-uusapan sa gabing ito ay humingi po muna tayo ng guidance sa ating Panginoon. Let's pray. Lord, we invite your presence, Panginoon, sa aming kalagitnaan, and we pray, Lord, na ikaw po ang siyang mag-guide sa amin dito po sa aming pag-uusapan, Panginoon, and I pray, Lord, na tanggalin mo muna yung mga bagay na nakakapag-distract sa amin, Panginoon, and talagang pakinggan, Panginoon, ng bawat isa yung mensahe mo sa gabing ito, Panginoon. Maraming salamat, Lord, for knowledge, for wisdom, Panginoon, na ipinagkakalob mo sa amin, Panginoon, as we discuss yung aming topic sa hapong ito, Panginoon. Ikaw ang patuloy na mag-guide sa amin at sumama, Panginoon, sa amin. And nawa, Lord, ikaw po ay aming mapapurihan, Panginoon, sa gabing ito. We invite, Panginoon, yung mga ibang tao, lalo sa online, Panginoon, na makinig dito sa topic na ito, Panginoon, and nawa, Lord, i-guide mo rin po sila, Panginoon, sa pag-uusapan namin. Maraming salamat, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Magandang araw po sa ating lahat. Kami po ay nagagalak na makasama kayo muli sa ating awitan. At kagaya po ng ating kakantahin sa araw na ito ay, ang kalungkutan ko ay iyong pinawi, kagalakan ang iyong ipinalit. So sama-sama po tayong umawit ng panibagong awit sa ating Panginoon. Awit ng pagpupuri ka.
Ayan, magandang hapon po muli sa ating lahat at welcome po sa ating programa. Ngayon naman po ay dadako tayo sa ating isa sa pinaka importante or pinaka inaabangan na part ng program natin, which is yung Spill the Tea, kung saan tayo ay magtatalakayan, magtatanungan at magtatawanan tungkol sa mga latest teas and issues ng mga kabataan. Karambol-rambol ah. Nabaligtad nahuli yung tawanan. So ayun nga, kung last week ay napag-usapan natin ay about language, di ba? Tama, about language ang ating napag-usapan. So ngayon, another topic about psychology ang ating mapag-uusapan. Magkasunod na Magkasunod kami moderator. Moderator na eh. Okay din. So ngayon, ang topic natin ay pinamagatang safeguarding tendencies. So, safeguarding tendencies, familiar ba kayo sa word na to? Safeguard, alam ko lang, sabon. Sabon, pre. Ganyan din naisip ko. And ayun, di ba, yung safeguarding tendency, siya? Ayun nga, sabi nga kanina, another psychological term na about psychology, syempre. And syempre, bago natin umpisahan ito, ay i-define muna natin yung safeguarding o yung safeguard na word. So sabi dito, yung safeguard ay implies taking precautionary protective measures against merely possible danger. So yung safeguard parang tawag doon? O defense natin sa isang mangyayaring hindi maganda sa atin. Kunyari sa mga sa mga animals, 'di ba? Yung pag-prey tsaka predator, 'di ba? Yung prey may mga defense mechanism 'yan bago mabully tuloy o pag nakikita na nila yung predator, 'di ba? Parang tumatakbo. Pag nanonood tayo ng mga National Geographic, 'di ba? Pag tumatakbo yung mga usa doon sa mga tiger or lion, 'di ba? Ganon para mas ma-visualize natin yung safeguard. Ganon yung safeguard. So ano nga ba yung safeguarding tendencies? So itong safeguarding tendencies ay siguro para mas maintindihan natin, i-compare na lang natin siya sa coping mechanism or coping strategies, di ba? And in coping strategies, popular siya na term ngayon, di ba? Kasi di ba, especially nung nag-pandemic, maraming na stress siguro or nagkaroon ng problema about mental health. And sobrang nag-boom yung word na coping strategies. So itong coping strategies and yung safeguarding mechanism tendencies ay halos same sila. Ang pinagkaiba lang ng safeguarding tendencies ay more naka-focus siya doon sa tawag dito, sa shame na mangyayari sa isang tao. Sabi nga doon sa example ko kanina, doon sa danger na paparating sa kanya. So yung coping mechanisms naman ay iba-iba 'yon di ba? May mga problem focus. Wow. Psych lesson. Kaya yun nga, problem focus, may base sa emotion and other stuff pa na about sa coping mechanism naman. So ngayon ay dadako na tayo syempre dito sa ating topic. At itong safeguarding tendencies nga sabi nga kanina, siya, parang precautionary siya dun sa mangyayaring danger sa atin. Paano ba natin na paghahandaan yung danger na mangyayari sa atin. So, meron akong kwento para mas maintindihan natin yung safeguarding tendencies. So, yung kwento ko, kunyari kami magtatropa kami. So, sa school, break time. So, naglalakad kami papunta doon sa kantin. So, ako, habang naglalakad kami, nagchichikaan kami. Bakit ang term? Nagbibiroan lang kami, ganyan. Nadulas ako. So, syempre sa canteen break time, maraming tao, di ba? Parang iilang yung nangyayari. May kwento, no? So, ayun, nadulas ako. So, meron ngayon 3 possible na maging reaction ako towards dun sa nangyari sa akin. So, yung una kong reaction, tatayo ako, tapos
lalakad ako, pipiling ko walang nangyari. Pero deep inside, iniisip ko, siguro kung hindi ako naipagkwentuhan or naipagkulitan dito sa mga kasama ko, hindi ako madudulas or di mangyari sa akin to. So ayun yung unang pwede mong response. So yung pangalawang pwede mong maging response is, nangyari sisisihin ko si Angel. Ito kasi yung likod kasi nito, nadulas talaga ako. Mga ganon. So ayun, ganon. Yun talaga yun. Ito kasi. Common. Yung pinaka-common pala. No? Pinaka-common. So ayun yung pangalawang pwede kong maging response dun sa nangyari. So yung pangatlo kong magiging response ay tatakbo ko palabas ng kantin kasi sa sobrang hiya na nangyari sa akin. So ayun nga, yung safeguarding tendencies, ganun siya. Parang, tawag dito, kung ano yung magiging reaction mo dun sa danger or sa response mo dun sa mangyayaring, siguro sabihin nating shame na mangyayari sa'yo or hindi maganda na mangyayari sa'yo. So, kayo ba, na-experience nyo ba yung mga ganun? May mga personal experience ba? Yung mga nadulas pa ibang naman. Tayo lang kaagad eh. Oo. Titingin sa paligid kung ano. Pinakita ba, no? Oo. Pero may din, naman, naka-experience din naman ako dun. Ang tao naman kasi, reaction niya, syempre, pag napahiya siya. Yung reaction niya is depende, no, sa situation din. Katulad nun, yung sa'yo, ay yung sa kwento mo, di ba? Maraming pwedeng possibility. Iba-iba rin ng, iba-iba rin kasi tayo ng ugali, di ba? So ako, katulad ko, kung nangyari sa akin yung bagay na yun, hindi naman ako ganun ka-aggressive na tao. So, syempre, tatawanan ko lang din yung sarili ko. Ano yung feeling mo, ayun yung magiging response mo? Siguro yung magiging response ko yung pangalawa. Maninisi. Pero yung sisi na, alam mo yun, hindi naman, yung pabiro lang. Kulit mo kasi, bro. Kasi ganun tayo, pag dito, pag nyari, may nangyayaring, ganun yung parang, makulit pa rin. Para hindi naman masyadong serious. Pero yung mga bagay na mas deeper doon, depende talaga sa situation. So, yun lang. Kayo ba? Ano ba? Hati kami sa mic eh. Sa akin siguro yung may tawag dito. Kasi pinwersa ako sumali dun sa isang sa Linggo ng Wika kasi yun. Tapos parang dahil maliit lang yung school namin, kada grade level merong magpe-present ng parang something na tawag dito, angkop sa Linggo ng Wika. So sa amin, pinakakanta kami. So ako yung na-assign, tapos may ka-partner akong lalaki. Hindi ko alam bakit. Pinractice naman namin yung kanta. Nung araw na nung event, ako lang yung kumakanta. Mataas kasi yung kanta na yun. Yung, ayoko nakantahin, baka mamaya. Mamaya, mapahiya na naman ako. Basta, nakalimutan ko yung title eh. Basta, may mataas na part kasi yun sa bridge. Kabado ako. Kasi nung time na yun talaga, wala akong confidence sa pagkanta. Mas gusto kong sumasayaw sa school. Ganon. Alam nilang kumakanta ako kasi part ako sa choir tsaka sa worship team ng school noon. Pero mas gusto ko kasing ginagawa yun ng by group. Parang ayoko nang nagsosolo or may duet lang ganun. Kasi parang feeling ko na-highlight. Tapos syempre may stage fright. Ang dami nung tao, puro estudyante. Tapos may mga teacher. Doon pa yung basta yung mga may guest speaker pa, ganyan. Tapos may parents, ganyan. All eyes sa akin. Tapos minsan kasi humugot ako ng lakas sa magulang. Nakikita ko si mami na parang din siya, kinakabahan din siya. Sa kanya ako nakatingin sa stage. So, yun na, nung bridge, puputok ako. Tapos, nawala ako sa tono. Tuloy-tuloy na yun. Pagkatapos ng bridge chorus, wala na talaga ako sa tono. Di na naka-recover. Yung hiya talaga ako nun kasi parang nakikita ko yung mga reaction ng mga tao na ganun. Parang, yung alam nilang walang, ito yung tono, andito ako. Wala talaga. Grabe, yung hiya talaga ako nun. Ang ginawa ko nun, parang, ang response ko dun sa tatlong, na yun, yung una ko response is yung una. Sa isip ko, habang nasa stage ako, ang dami ko ng
excuse sa isip ko na parang dapat siguro kinailangan ko pa ng extra practice, baka naging complacent ako, dapat tinignan ko din kung ano yung kumbaga yung pagbi-build ng confidence, mga ganun. Pero yung pinaka nanaig na na response ko doon, yung pangalawa din. Nainis ako doon sa kasi mukha siyang mukha lang talaga siyang tuod throughout nung buong song. Nakatayo lang siya doon. Kasi hindi ko alam ba't hindi siya makakanta. Siguro sa isip ko nga, siguro mas nahihiya siya kasi wala talaga siyang ginagawa sa stage. Nakatayo lang siya. Minsan nagsusway-sway. Pero may hawak siyang mic. So, ayun. Siguro, dalawa yung naging response ko. Yung una, yung habang nasa stage, yung excuses. Yung pangalawa, ayun, naninisi ako ng kapartner. Ayun, ikaw, Ate Iya, baka may experience. Ako po, meron din akong experience. Nung kinukwento ni Kuya Prince yung experience, yung scenario kanina, parang ako meron din akong experience na sobrang nakakaya. Hindi ko yun makakalimutan kasi before pandemic, parang yun yung isa sa mga last memories ko before pandemic. So, pag tinatanong ko kumusta yung grade 8 ko, meron akong isang memory kasi, 'di ba sa grade 8, meron Florante at Laura. Tapos, parang nung time na yon January na nun 'di ba nag-lockdown March. Yung nung time na yun na January, ginawa na lang sa amin nun, kailangan namin mag-shooting ng mga important parts sa Florante at Laura. Kumbaga, hindi na kami pinag-play. So, ayun, nag-shooting kami sa wildlife, yung malapit sa Circle, tsaka sa Lang Center. Tapos, sobrang nakakaya yung experience ko na yan. Similar din sa scenario na binigay ni Kuya Prince. Pero yung sa kanya nadulas, ako no natapilok ako or parang, natapilok, tapos plakda akong umano sa lupa. Oo, ganun. Tapos, syempre, yung wildlife, di ba, park yun. So, ang daming tao. Tapos Saturday pa no. Saturday nun, ang daming tao. Tapos kasi sa pa-bridge siya. Tapos merong isang, parang, di ba sa bridge, parang magewang siya. Grabe talaga, plakda akong napaganon sa Tapos, as in talagang humahawak ako nun sa parang, basta yung sa hawakan sa bridge, para hindi ako mahulog. Tapos, syempre, hindi naman kayo pwedeng parang pumunta doon sa bridge ng sabay-sabay. So, may mga nakaantay doon sa dulo. So, kitang-kita nila na yung parang current na naglalakad doon sa bridge na dapa. So, talagang sobrang nakakahiya. So, ang ginawa ko nun, yung pangatlo, tumakbo ko nun sa as in talagang binilisan ko kahit paika-ika ko nun sa bridge. Tapos, after ayun, maka-escape lang ako dun sa nakakahiyang scenario. Tapos after nun, wala kasi akong masisi kasi ako lang naman yung parang hindi naman kasalanan nung bato na nandun siya. Kaya yan, so wala akong masisi. Tapos parang parang sineself-sabotage ko yung sarili ko kasi syunga mo naman, nadapa ka pa sa bridge, tapos ang daming nakatingin. So ayun po. So, ayun. Salamat sa mga experience na share nyo. And, ayun nga, itong safeguarding tendencies, in a way, response natin siya nga towards dun sa mangyayari sa atin. Pero kung magiging lifestyle natin siya, ang magiging effect nun is that, parang, nakapokus na sa atin yung attention natin. I mean, parang, alam mo yung parang fictional character ka. Feeling mo ikaw yung bida sa lahat ng ikaw yung bida yung sa lahat, main character dun sa buhay mo. And hindi naman laging ganoon, 'di ba? Yung scenario ng buhay natin. And ayun nga, kung magtutuloy-tuloy yung pagsi-safeguard mo doon. Pagsi-safeguard doon sa or pagko-cope mo na lang yan. Mas maganda. Oo nga. Pagko-cope mo na lang or attitude na ganon, hindi nga maganda yun. So sabi nga rin sa Bible, sabi sa Proverbs chapter 19 verse 20, listen to advice and accept instruction, and in the end, you will be wise.
So dapat ready rin tayong makinig at ready rin tayong pakinggan yung ibang mga suggestion or tawag ba ng iba pa? Ayun, constructive criticism ng ibang tao. And ayun nga, 'di ba? Parang naalala ko lang yung topic nung nakaraan. Ano 'yun? Bago yung language. Basta basta may phobia sa dulo. Ayun, nomophobia, 'di ba? Parang ngayon kasi sa panahon natin sobra natin pinapahalagahan yung opinion natin to the point na hindi na natin tinitignan or chine-check yung opinion ng bawat isa, 'di ba? So, ayun. Kaya ako nagbigay ng 3 senaryo. Kasi itong safeguarding tendencies, meron siyang 3 common types. May 3 common types itong safeguarding tendencies. Ano ba yan, Kuya So, Prince? according to Adler, Uy, si Adler. wow, si Adler. So, si Adler, according sa kanya, may 3 common types yung safeguarding tendencies. So, yung unang-una ay excuses. So, ayun, based doon, ayun yung unang response number 1 sa mag-excuse ka. Parang kadalasan dito may what if ka doon sa nangyari. Kunyari, nakagawa ka ng isang decision na medyo di maganda yung kinalabasan, 'di ba? Parang yan na, lalabas na yung mga what if di ko ginawa tong mga ganitong bagay, 'di ba? So, doon na lalabas yung excuses and at the same time pagkakaroon din ng shortcomings and lack of sabi nga dito sa article nagkakaroon siya ng lack of responsibility doon sa bagay or bago mangyari yung bagay hindi natin talaga pinag-isipang mabuti, 'di ba? Sabi nga sa mga 'di ba, parang pag magme-make ka ng decision hindi lang dapat naka-base sa emotion mo, 'di ba? Dapat mas pinag-iisipan mong mabuti yung decision na gagawin mo. So ayun nga, sabi dito, lack of responsibility for one's actions limit a person from flourishing in life as the excuses one makes offer him or her comfort in failure. So as a result, one goes about life achieving the bare minimum instead of meeting his or her potential. So nga, sabi rin naman sa Bible, 'di ba? Sabi sa Colossians 3:23, whatever you do, do it for the glory of God. So dapat mas maging yung sinasabi na itong excuses na common types. Dapat mas maging tayo accountable and responsible dun sa mga nangyayari or ginagawa nating desisyon sa buhay natin. So, kayo ba guys, meron ba kayong nagulat sila masasabi about dun sa excuses? Actually po, kanina pa kami nagtatawanan dito sa comment section ng live. Kasi dun sa excuses, may nakalimutan kasi akong isang senaryo ng buhay ko. Natatawa na agad daw. Kasi nung grade 5, nanandanda ko pa nun. Kasi namin yun com arts sa school. Tapos, umuwi ako ng bahay nun. Naka-gown ako. Naka-gown akong red. So, umuwi ako ng bahay para magpalit kasi sabi ko, init na ako sa damit ko. Tapos, babalik na lang ako ng school. So, umuwi ako. Walang susi. Nakalaki yung bahay. Tapos kasi, kami sa bahay, parang ilang beses na yung nangyayari. Kapag nakalaki yung bahay, dumadaan kami sa bubong. Nyari yan. Kasi since tabi-tabi kami ng bahay, Parang alam ko yan. tabi-tabi kami ng bahay namin, bahay nila Kuya Angel. Tapos Compound, isang compound kasi kami. kami, tapos tabi-tabi kami ng bahay. Tapos ayun, edi pumunta ako nun sa bahay nila Mama Days. Akit ako sa bubong. Successful ako nakapunta dun sa bahay namin. Kaso pagbaba ako, nakalak pala yung screen. Nakalak pala yung screen. So yung lock niya nasa labas. So akit na naman ako ulit, nakapagpalit na ako. Tapos eto na, nung pabalik na ako,
Namali ako ng tapak. So, nalaglag po ako dun sa bubong. Hindi ka naman nalaglag. Yung isang Na ano pa lang, ako. Yung isang pa ako nun. So, imagine sa nyo na lang madaling po salita, nun. butas yung ano. Yung Imagine nyo na lang po yun. nagkaroon ng skylight eh. Di ba may mga transparent na na bubong. Opo, basta yun. So, yung Skylight. bubong namin sa bahay, maayos yun. Pero ako yung sumira nun. Tapos, di kapag may alulod, kawawa yung bahay nila Mama Days kasi nabutas ko nga yung bubong. Tapos, ayun. Hindi, maganda naman. Lumiwanag naman sa tapat namin. Kasi may butas. So, ayun. Alam mo yun, pag umaga, gundo. Ayun, bubong pala siya ng kapitbahay. Hindi natin bubong yun. Kaya nga nagalit sa'yo. So, nag-side comment yung nanay ko kasi hindi pala namin siya bubong. To clarify lang po. So, mas malaki siyang kasalanan. So, ayun, kaya siya nasabi ko sa excuses kasi after no, napagalitan ako ng tatay ko. Kasi syempre, kailangan nilang bayaran yun. Tapos, nung habang nandun ako, as in, masakit po talaga siya sa hita kasi na-scratch nun yung hita ko kasi nga, ayun, nakaganon na ako nun. Basta imagine niyo na lang po yung isa kong paa na iwan dun sa bubong. Tapos kada may dadaan, nakita nila. Kada may dadaan sa bahay, may paa doon na nakaluta. Kasi di ko alam paano ko babalik doon sa Di ko na maalala kung sino Paano ka naalis? Di ko na maalala kung sino yung nag-save sa akin nung inangat ako. Or ang alam ko, di ko alam kung lumusot ba ako nun or umangat. Basta nakaalis naman po ako doon. Pero ayun, may scratch yung ko nun, hita ko nun. So, kaya ako nasabi siya sa excuses. Kasi after nun, sabi ko, what if di na lang ako umuwi, inantay ko na lang na mainitan ako sa gown ko, or what if hinintay ko na lang si daddy na umuwi nun para may susi. Di sana hindi nasira yung bubong at di ako napahiya. So, ayun lang po para po sa aking insight sa... Ayun, dami pala experience nito ni Aliyah. Angat. Good guess. So, kayo ba? May say ba kayo about excuses? Excuses yun. Yun naman kasi talagang response ng tao, lalo kung ayaw niyang i-admit sa sarili na na nagmali siya, 'di ba? Kung minsan nga may phrase tayo na yung kahit hindi yung sarado barangay, mga ganun. Yung mga ganung bagay. Yung kahit hindi tayo pinag-e-explain, ang lahat tayo, 'di ba? Naranasan natin na mag-e-explain pa rin. Kasi may point tayo, may pinaglalaban tayo. Sarili yung yung iniisip. Pero may mga masama rin siya, kasi syempre hindi ka nag-grow doon sa bagay na 'yon. Ngayon, pag may mga ganong instances sa buhay ko na, alam mo yun, pag may mali ka, i-admit mo, tapos i-evaluate mo yung nangyari, yung situation mo, di ba? Para sa susunod, mas maingat ka na. Tama. Parang gano'n. Para hindi ka na lang lagi nag-e-excuse. Kasi nakakapagod din kaya pag lagi kang nag-e-explain, parang gano'n, no? Yung may mga ganong times na mag-e-explain ka, pero syempre mali ka nga, di ba? So, paano mo i-handle yung bagay na yun? So, syempre, tanggapin natin na may mali tayo. Like, katulad nung kay Iya, di ba? Halatang may mali siya doon kasi butas talaga yung Ang laki talaga, may ebidensya eh. Nakalaylay yung binti niya ganun sa bubong. So, yung mga ganung bagay, hindi mo ma-excuse talaga. So anyways, yun lang, Kuya Prince. Dapat admit natin talaga, tanggapin natin. Kasi somehow, pag nag-i-excuse tayo, marami tayong excuses. Parang ang selfish din natin pakinggan, no? Tama. So yun lang. Sabi ni Iya, what if hindi ako pumayag sa guesting na to? Wala na-share niya eh. So ayun, siguro wala naman na tayong idadagdag pa. So ngayon, dako na tayo sa ating pangalawang types ng tawag dito, safeguarding tendencies. So ang pangalawa ay aggression.
Itong aggression ay nahati rin siya doon sa tatlong part. So, ang una doon ay, ano yan? Di ko mabasa. Depreciation. Ano? Depreciation. So, itong depreciation aims at putting down others or exaggerating one's achievement to feel superior. So, ito, parang example dito, alam mo yung mga, yung panagkikwentuhan kayo. Kunyari, may kwento ka. Tapos, meron siya ibabanat na kwento na mas superior doon sa kwento mo para ma-feel niya na superior pa rin. Siya pa rin yung pinakamaganda yung pinakabida or pinakamaganda yung kwento doon sa usapan nyo. So, ganito yung depreciation. Yung pangalawa ay accusation. So, ayun, accusation based dun sa word. Putting blame on someone, di ba? Kasi, kunyari, yung yung example ko kanina, di ba? Binlame niya doon sa ibang tao yung nangyari sa kanyang pagkadulas. So, ayun yung accusation. And yung pangatlo ay yung self-accusation. So, itong self-accusation, ano naman siya? Biniblame mo yung sarili mo towards sa nangyari. Para rin siyang excuses in a way, Parang ganon. Parang, what if di ko ginawa to? But itong self-accusation ay in a way, parang parang self-sabotaging ang dating na itong self-accusation. So, itong pangalawang safeguarding tendencies, yung aggression, pinaka-common, sabi nga doon sa pangalawa, di ba? Pinaka-common na i-response natin kasi kunyari doon sa doon sa kwento, di ba? Lalo na kung may mga kasama ka doon sa nangyari. Common 'yon na i-blame mo sa iba or i-point out mo sa iba yung nangyari. So, kayo ba may may experience or tawag dito? Say or explanation tuloy other tawag doon? Other experience. Sige, experience na lang. Ang hirap ng ganito, nabablanko ako. Pressure. Paninisi. Marami naman sigurong ganyong cases, lalo na sa magkakapatid. Kunyari, yung pag may nasira sa bahay, ganyan. Tapos, minsan yung parang kasalanan mo na talaga, pero maghahanap ka ng dahilan na, yung huling pumunta dyan, baka siya yung mga ganon. Para hindi ikaw yung mapagalitan, masave mo yung sarili mo sa pagalit, ganun. Pero sa akin, dun sa tatlo, parang mas ako dun sa panghuli, yung self-blaming. Kasi, lalo kapag, kunyari, ewan ko, basta pag ganun kasi guilty talaga ako, di ko kayang manisi basta ng iba, parang mababwisit na lang din ako sa sarili ko na, kasi naman, doon kasi ginawa yun, alam mo namang may masisira or something. Parang, ayun, may naalala ko. Yung, kasi president ako ng grade 8. Tapos, maharot kasi talaga ako. Maharot po ako talaga sa school kapag free time. Gusto ko nakikipaghabulan. Ang mga kalaro ko talaga ng mga lalaki kasi ang laro ko habulan, yung ketchup, sakitan, ganyan. Tapos, basta gano'n yung mga trip ko laro na, ayoko ng mga pachika-chika ng mga kaklase kong babae, tapos nagsisiraan lang naman sila. So, mas gusto ko na yung physical na na laro. May time nun, inaasar ako ng isang kaklaseng lalaki. Sobrang buwisit ko sa kanya. Kinuha ko yung walis. Hinampas ko sa puwet niya. Tapos na yun, nasira yung walis. Lang naman yun, yung harutang hampasan. Tapos meron din siyang panghampas nun, cartolina. Hindi, parang cartolina or something. Sa akin, solid walis yun kasi, nung time na yun, kasi nga parang one with the boys ako, sabi ko sa kanila, wag nila akong tratuhin na parang babae.
may respect pa rin, pero parang dahil gusto ko nga kasi physical, takbo ko ng takbo, yung mga laro ko, ganun. Ayoko nang parang ang baba ng tingin sa akin, ganun. So, kung hampasin kita, hampasin mo rin ako ng kung gaano kalakas. So, hinampas ko siya sa puwet, nasira yung, nasira yung walis. Tapos parang final call na yun ng school kasi po nung grade 8, ewan ko ba, nung time na yun kung kailan ako president, dami po nasira sa room namin nun. Nakailang palit ng ng wall clock kasi, hindi, wag naman wall fan, ang lala naman nun. Hindi, pero may malala yun. Nakailang palit kami ng wall clock. Basag yung bintana, basag yung tile. Tile, di ba? Paano nasira yung tiles? Di ko rin po alam. Tapos, nakabasag din kami ng, ng lababo. Oo nga, lababo sa CR. Kasi nga, habulan kami noon, naghahabulan. Tapos yun na yung final call talaga, nasira yung walis. Tapos pinatawag ako. Tapos ang isip ko noon, yun na, ba't kasi hinampas ko siya sa walis pa talaga na isip kong panghampas, ganun. Kaya, tapos pinagagalitan ako nung hindi guidance, yung may-ari ng school yun eh. Pinagagalitan niya ako. Hindi ko siya naririnig, hindi ko na napapakinggan. Kumbaga hindi ko na nadadigest yung sinasabi niya kasi sa isip ko, tinotorture ko na yung sarili ko. Ano ba yun, nakakahiya ka naman, president ka pa man din. Pasimuno ka sa rambulan. Tapos may isa pang occasion, sa same kaklase ko na, ewan ko ba, ba't paborito ko siyang dinodog show? Ang trip kasi namin nun, yung ID, di ba? Yung natatanggal ganon. Pinaglalaroan namin yung ID, na iwan niya na na unattended yung ID niya, nahablot ko na ganun, tapos inikot-ikot ko na ganun. Yung room namin, parang terrace siya, tapos bubong ng ng principal yon pag nalaglag. So kakaikot, ganun, nalaglag yung ID dun sa tapat mismo ng sa office ng principal. So, apakaharap ko po kasi talaga nung high school. Oh my God. Yun. So, bago nila nireklamo sa kung sino pa man, sinabi sa advisor ko, tapos pinagalitan nga ako kasi nga, bakit daw, sa lahat daw ng pwede kong pagtripan yung ID pa. So, ayun, ang ginawa sa akin ng teacher ko, pinababa niya ako ng bubong. Tapos, ewan ko ba, hindi pa ako nun, kinakabahan lang ako nun kasi hindi alam ng principal. So, pero ako na iniisip ko na ba yan? Kung hindi ko kasi pinaglaruan yung ID nito, di sana hindi ko problema maglakad sa principal. Pero masaya po ako nun kasi nakapaglakad ako sa yero. Gusto ko kasi maglakad sa bubong. Hindi naman ako nangyari. Hindi naman ganun nangyari sa akin. Dahan-dahan naman. Pero yun nga, parang ang lagi kong unang response ganyan, pagkalokohan ko talaga, parang sinisisi ko din yung sarili ko na sana nanahimik na lang ako. Tapos mas nakakahiya pa kasi yun, pagkatapos ng event na yun, pagbalik mo sa room, ang tahimik kasi parang feeling ko pinagbubulungan nila ako na Tapos parang ako gusto ko na lang umuwi kasi parang ano ba yung kasi kalokohan na ginagawa, hindi na lang napirmi sa isang upuan. Hindi ko po alam kasi talaga sobrang harot ko po talaga ng high school. Talagang hindi ako nakikita basta nakaupo lang sa upuan. Talagang nakilos ako ganyan. So yun, nakakahiya pa kasi ako nga yung president. So, sorry sa school na shout out sa inyo. Ang dami namin nasira nung taon na yun. Pero ang dami namang lesson din sa akin nung matapos lahat ng experience na yun. Ayun. So, ayun. Ito nga sabi nga dito sa in aggression, it projects negativity towards others. Kasi di ba nga, parang, tawag dito? Pinoproject mo or sinisisi mo, biniblame mo sa iba yung kasalanan na ginawa mo. And ayun nga, sabi mo nga kanina, itong safeguarding tendencies, para mas mukha kang maging superior doon sa ibang tao. So, ayun nga, 'di ba? According sa Bible, hindi naman dapat natin gawin 'yon. And sabi nga sa Matthew chapter 7 verse 12 ay, therefore, you should treat people in the same way that you want people to treat you. This is the law and the prophets. So, dapat mas maging mas i-treat natin yung tao na nakapalibot sa atin the way na gusto nating i-treat din tayo ng mga taong yun. So, ayun, daon na tayo sa ating panghuling part na panghuling points which is yung withdrawal. So, itong withdrawal, ayun nga, nandun naman sa word yun nga. Withdrawal, which means yung paglayo dun sa problema or pagtakas dun sa problema na
na nangyari. And ayun nga, katulad din dun sa example ko na kwento kanina, ayun yung pangatlong response mo is tatakbo ka dun sa nangyari na yun. So itong withdrawal, siya medyo feeling ko ganun ako. Feeling ko ganun ako before. Hindi, hanggang ngayon nata. Tapos may siguro sa mga ibang mga bagay-bagay. And ayun nga, 'di ba, parang yung pandemic, nung time na yon parang doon ko na napatunayan na parang may ganun na na ginagawa every time na nagka-problema. Parang nagwi-withdraw ako. And di lang nagwi-withdraw doon sa problema, and nagwi-withdraw din doon sa mga taong nakapaligid sa iyo kasi kasi yan katulad doon sa self accusation. Parang feeling mo di ka yun, siguro di belong, and at the same time parang di ka worthy na na makasama pa doon sa grupo or kung ano man, ganun. So, ayun, ganun yung naging experience ko noon nung pandemic. And mahirap siya. Syempre yung withdrawal, wala namang masaya na mag-isa ka lang 'di ba? Yun, kailangan mo talaga ng mga tao sa paligid mo para mo yun, hindi lang yung sarili mo yung na naririnig mong thoughts or na tawag ba dito? Hindi lang sa sarili mo or hindi lang galing sa sarili mo yung mga thoughts na naiisip mo. Kasi parang nagiging nagiging cycle lang, 'di ba? Parang ganoon. And kailangan mo ring makakuha pa ng other thoughts or other siguro na sabihin natin encouragement or words of wisdom. Wow, words of wisdom galing sa ibang tao. So, kayo ba, meron ba kayong experience about withdrawal? Oo naman, no? Yung may times din naman na katulad nung sayo, yung mga ganun experiences. Siguro, lang yan, kasi pag hindi tayo komportable dun sa situation, tapos, yun yung pinangungunahan natin yung yung sitwasyon. No? Yung tipong, hindi mo pa nga ginagawa yung isang bagay, hindi mo pa nga natatry yung isang bagay, tingin mo na mag-fail ka dun sa sa bagay na yon, di ba? So hindi mo na gagawin. Parang isipin mo na, ay hindi, alis na lang ako dito para komportable ako. Huyok ako. Para maging komportable ako. So may mga ganun akong instances sa ministry, sa school, sa maraming bagay. No, kapag hindi ko nakikita yung sarili ko doon sa situation na yon, doon na kagad ako. Hindi na kagad ako. Sasabihin ko na sa sarili ko na total may mga iba namang may iba namang mas may capable na gawin yung bagay na yon. Kumbaga yun na kagad. Magwi-withdraw na kagad ako sa bagay na yun. I think kapag nasobrahan or minsan para sa akin lang parang okay din na may instances sa buhay natin na ganun. No, kasi kung hindi naman talaga para sa iyo or alam mong hindi mo talaga kaya, think okay lang naman, no? Papahinga ka. Pero kung palagi na ganun, syempre hindi mo nga kagaya kanina, hindi mo makikita yung kumbaga or mailalabas yung buong potential mo, di ba? So, kasi bakit nagwi-withdraw ang tao? Syempre, una sa lahat diyan, takot tayo mag-fail. Di ba? Yun naman talaga yung isa sa iniisip palagi natin. Takot tayong mag-fail. Pero kung iisipin mo, ang buhay ng tao, hindi naman talaga perfect, di ba? Kahit yung mga sikat na tao, may mga times sila na maraming beses nag-fail sila.
Pero yung failure, 'di ba? Instrumento lang siya para mas, alam mo yun, next time galingan natin or pagbutihin natin. So, ayun lang, malaking factor yun na kung kaya't nagwi-withdraw ang isang tao is takot tayo sa failure. Isa pa, responsibility. Ang tao takot din sa responsibility kasi minsan tingin natin mauubos yung oras natin, parang ganun. Parang minsan hindi siya okay na paglaanan ng oras or meron ka nakaalat na time doon sa bagay na yun or kumbaga parang may nakasked ka na time, no, tapos magwi-withdraw ka or parang nai-gets nyo yun, yung nyari itong responsibility na to, bibitawan mo to kasi may gagawin ka pa na isa pa. Depende pa yun kung importante yung bagay na yun o hindi. Di ba? Titimbangin mo pa. So, depende pa rin, di ba? So, yun lang. Takot tayo sa responsibilities. Takot tayong mag-fail. Yun lang yung tingin ko nakita ko kung bakit nagwi-withdraw ang isang tao. Sana yung mga wini-withdraw natin, pera na lang, no? Kung lagi tayo nagwi-withdraw, hindi naman baka sama ng loob or ibang mga negative na thoughts pa. So, yun lang, Kuya Prince. Salamat, Kuya Mark. Kayo ba? So, ayun. Inalo mo na, pre, tinapos mo na. So, ayun nga, di ba? Parang ano siya. Yung withdrawal din, siguro, isa sa naisip ko dito ay, ano siya pangit na term, siguro, kaduwagan. Di ba? Kaduwagan to face the responsibility and yung, sabihin na natin consequence nung ginawa mo. Kasi, kung titignan mo yung Bible, di ba, parang, yung mga, kanyari na lang yung mga Bible characters, di ba? Kanyari si David. May nangyari sa kanya, di ba, yung nagkaroon siya ng, affair basta may nagkaroon siya ng affair kay Bathsheba. Bathsheba ba? So, ayun, di ba, parang, ayun nga, nangyari yun, nagkaroon sila ng affair and nagkaroon ng consequence yung mga nagkaroon ng consequence yung mga yung nangyari niya na yun. So, ginawa ni David, nag-withdraw ba siya? Hindi 'di ba? Parang titignan mo kung babasahin mo yung Psalms, 'di ba? Parang the way na mag-worship si David and gumawa ng mga kanta, 'di ba? Ng mga hymns doon. And nandun siya. Kasama niya, alam niyang kasama niya si Lord doon sa consequence na mangyayari sa kanya noon. And hindi siya bumitaw, 'di ba? Hindi naman siya bumitaw na parang, Lord, kailangan pa ba 'to? Parang ang dami ko nang nagawa para sa iyo, 'di ba? Parang ganoon. Pwede maging response 'yon ni David towards kay Lord. Pero hindi niya ginawa 'yon, 'di ba? Hindi niya ginawa 'yon. Instead, nag-persevere siya doon sa consequence nung mali niyang ginawa. So, ayun, sabi nga rin sa Proverbs chapter 3 verse 5 states that one should trust in God and not rely on one's understanding. So, sabi dito sa Proverbs ay dapat mas maging malawak yung pang-unawa natin. Hindi lang dapat nakapokus dun sa kung ano yung meron, kung ano lang yung thought na meron tayo. Dapat iniintindi rin natin or inaalam din natin yung mga other opinions and thoughts ng ibang tao. So, in conclusion, the safeguarding tendencies limit a person's development and development of good character. So, dito sa safeguarding tendencies ay nga, sabi nga sa mga experience nga namin, 'di ba? Parang nalilimitahan dito yung pag-grow ng isang tao kasi mas naka-focus na lang siya dun sa yung mangyayari sa akin, 'di ba? Ano yung isipin ng ibang tao para sa akin or ganon. Kung ba parang sabi ko nga kanina, parang naka-focus na lang siya para sa sarili natin. Hindi na natin iniisip yung mas malawak pa na view
nung buhay natin. So, ayun, doon po nagtatapos ang ating talakayan at nawa po ay nag-enjoy at may natutunan kayo sa ating topic ngayong Biyernes. So, paalam po. Ayan. So, para sa ating pagtatapos ay tayong lahat ay humingi ng gabay sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng pananalangin. Let us pray. Lord, we thank you for this evening, Panginoon, na binigyan niyo kami ng reminder, Panginoon, pagdating po sa safeguarding, Panginoon. Lord, we pray, Lord, that you mold us, Lord, yung character namin, yung attitude namin sa aming mga buhay, Panginoon, na mas angkop dun sa naisin niyo po bilang godly Christians, Panginoon, follower mo, Panginoon. We pray, Lord, that in every situation na kakaharapin namin similar to this, Lord, we ask for humility, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon, not to make excuses, not to show aggression, not to withdraw, Panginoon, but to show humble heart, Panginoon, ready to ask for forgiveness kung may pagkakamali po kami, Panginoon. We pray, Lord, na hindi lang po sa amin na nandito, Panginoon, nakapagbigay ng magandang reminder sa amin ito, Panginoon. But we pray, Lord, na lahat ng tumutok sa amin ngayon sa live ay naka-relate at nakapagbigay din ng impact ito sa kanilang mga buhay, Panginoon. We continue to praise you, Jesus, for this wonderful evening, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Amen. And so, dako na po tayo sa ating shoutouts. So, wait lang. Ayan. Unahin na natin kay Ate Aline Core. Shoutout sa'yo, Ate Aline. Shoutout din sa'yo, Direk Candy. Nakasama namin dito. Shoutout sa'yo, Tito Ross, na nasa kabila lang. Shoutout din sa'yo, Ate Vicky Reyes. And syempre, hindi nawawala to si Pastora Lourdes Abrigo. And shoutout, syempre, sa Lola Best ng lahat, si Lola Norma Sanglay. Shoutout din po kay Tita Daisy Kamitan and kay Kuya Carlo Ignacio. Shoutout din syempre kay Tita Cherry Samson and kay Sister Rhea Macavinta. And ito, mamaya lang pagkatapos po nito, ay asap na. Andyan syempre si Ma'am si Lolita Cruz. Shoutout din syempre kay Tita Edna Panty. Ayan, meron tayong star sender, hindi nawawala, si Ma'am Elaine Betchayda na nag-send ng 50 stars. Yan, remind lang po na pwede na tayong mag-send ngayon ng stars sa MMIM North Ed sa FB page at makakatulong po yan para po sa pagpapaganda pa ng ating media team. Ayan, so meron tayong nanalo sa ating weekly game sa ating TGIF, yan, search that logo. Ayan, ang nanalo po ay sina Ate Vicky Reyes. Andyan din syempre si Ate Aline Core. And si Sister Kiana Bernardo. Again, sa mga nais po na manalo at gustong mag-join dito sa game na to, maaari lamang po na i-screenshot nyo po yung ating live kapag nag-appear na po yung logo ng GIGYM. And i-message po sa MMIM North Ed sa page, hindi po sa group chat ha, sa page po ninyo i-chat yung screenshot po nung logo. Sabaw. So, ayun po. And pag nanalo po kayo, kasama kayo sa na-announce sa aming winners, pakisend po yung details ninyo sa chat. Wag din po sa comment para po hindi violate ang inyong security. Ang dami ko inisip na word. So, ayun, maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong gabi and we hope to see you next Friday. See you next Friday. See you next Friday. Bye-bye.